Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot po na balita itong pag-usapan natin ngayon. Post sa Daily Tribune. Bigyan natin ng reaction opinion. Just in. Authorities have launched an investigation after a police officer allegedly stabbed, sinaksak, a fellow officer inside Camp Crame in Quezon City early Monday morning, according to DZRH. Kahapon ito. The incident, which occurred around 7:30 a.m., prompted an immediate response from police officials. Initial findings indicate the suspect may have shown a sudden change in behavior, though the motive remains under proof. Napakalungkot. Kasi, bago lang nangyari, I think mga 3 days lang, 2 or 3 days, doon naman sa Sibulan, Negros, Oriental ba yan? I'm not sure of this place anymore. Basta, Sibulan Municipal, tatlong pulis plus isang civilian, babae, ang binaril ng isang pulis. Bago lang eh. Noong una, iniisip ko lang, these are isolated incidents. Sabi ko, kaya lang, sinundan ka agad, Camp Crame naman. So hanggang ngayon, wala pang follow-up report o details. Anong nangyari doon sa Sibulan? Bakit ang isang police staff sergeant babarilin niya ang kanyang hepe? Chief of police yung isang namatay, isang police master sergeant, at isang patrolman, at isang babae. Ang naunang nabaril, babae, doon sa isang bar inuman. Gabi. Yun. So, dala sa bisyo ba? Inom. So, itong suspect na police staff sergeant, binaril niya yung isang babae. Nagresponde ang kapwa niya police, chief of police, master sergeant, at doon, sa report, na-apprehend ko, no? Parang hindi ako makapaniwala. Itong responding policeman, na huli nila yung suspect. Kaya lang sa loob ng isang private car, doon na binaril ng suspect, yung tatlong nag-apprehend sa kanya. Ano ba yun? Malabo. So again, these are breaches of police discipline na nakakabahala na dahil loob mismo ng Camp Crame, bigla ka lang saksakin ng kapwa mo pulis, tapos dito pa nga, biglang nag-change ang kanyang behavior. Hindi kaya apektado ito sa pulburon? Ito, tanong lang. Imbes na gumanda na sana ang imahe, gumanda na ang imahe ng kapulisan, dahil matagal nang walang nangyari o naipapabalita na masasamang pangyari sa hanay ng kapulisan. Sabi ko, wow, salamat naman. Kasi nga, we have only one Philippine National Police. And we need to support our policemen. Dahil nakasalalay sa kanila ang ating kaligtasan to serve and to protect. So ako, nagtitiwala ko na mas marami pa ring kapulisan na matitino. Kaya lang, nakakalungkot po na may ganitong pangyayari na sila na mismo ang nagpapatayan, nagsasaksakan. So paano pa tayo makasigurado ng ating protection sa mga alagad ng batas na supposed to be mag-protect sa atin? Malala ko tuloy nung bago pa ako sa serbisyo.
think first lieutenant ako noon, 1988. Abusador pa ang mga sundalo noon. May nabasa kong article sa newspaper. Who will protect us from our protectors? Ganun. Ang ibig sabihin, kami, men and women in uniform, policeman, sundalo, o Philippine Constabulary, abusador. Kaya nagtatanong ang taong bayan, dahil inaabuso sila ng mga men and women in uniform, tanong, who will protect us from our protectors? Oo nga naman. Kaya dumami po ang mga rebelde noong 1970s, 1980s dahil sa abuso ng mga men and women and uniform. Mabuti na lang, sa Armed Forces of the Philippines, nagkaroon ng tunay na reforma. At unti-unti, nawawala na ang abuso ng mga sundalo laban sa mga sibilyan. I am very proud to say na ang inyong kasundaluhan nakaabot na yung stage ng professionalism na talagang protector of the people and state. Ang kasundaluhan. Halos wala ka nang mabasa ngayon na mga news na ang sundalo nasasangkot sa pang-aabuso sa sibilyan. Well, dito sa kapulisan, ito naman, abuso sa kapwa-pulis na nakakabahala pa rin. At least, para sa akin, yung abuso ng mga pulis laban sa mga sibilyan nabawasan na. Kasi nung una, ano ba yun? Mga pulis sa Cavite ba yun? Ninakawan nila ang isang retired professor na kunuhay, anti-drug operation. Yung pala, ninakawan nila yung bahay, nilooban nila ang bahay ng isang senior citizen. Nakakaano. Mabuti na lang na discharge, natanggal sa serbisyo yung mga pulis na yun. Ano pa yung mga pulis na na-involve sa AJK ni Kian de los Santos, yun, tanggal din sila. So, unti-unti, naglilinis sa hanay ng kapulisan, kaya nawawala na yung ano. But ito, nakakabahala. Bakit kapwa-pulis na lang ang sila-sila na ang ano. So, to me, that's indication ng kulang na sa disiplina sa hanay ng pulis. Sana isolated incidents lang ang mga ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpagawa sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mong ugsin. Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. So muna na yung itsura sa ilang balay. Gipangbutangan lang namo og silopin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silopin. Kay Kay kung mag-ulan, dosi na matuluan. katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So muna na gyud na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod, so wala gid sila naka ang uban ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silopin, At aron least nga ang makaatop kay luoy sila. na gid. So karon te pila na ni katuig ang inyong balay inani nang itsura. Dosi na katuig nga antos namo ni ang ulan. Kay balaga kaon mi, galungag mi, gakabasa gyud mi, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kayo aning naghatag sa sin kay makabalay na gyud mi, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So unsay trabaho sa imong banat eh? Manginadlaw ra mi, tapos dili pod mi ma-maintain sa isa ka semana, pila ra mong kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di naka-problagi og ipalit sa sin. Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot mi.
nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua. Say, nagampo gyud mi nga kaloy-an gyud mi. So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop na mi, makuha na ni ang mga buslot. Gipangbutangan lang og silupin, sako. Mabasa na mi kung ulan. Luoy na gid kayo mi, salamat kayo. Salamat pod kaayo.